the book of Psalms 112, verses 1 to 7. New International Version. Praise the Lord. Blessed are those who fear the Lord, who find great delight in his commands. Their children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in their houses, and their righteousness endures forever. Even in darkness light dawns for the upright, for those who are gracious and compassionate and righteous. Good will come to those who are generous and lend freely, who conduct their affairs with justice. Surely the righteous will never be shaken. They will be remembered forever. They will have no fear of bad news. Their hearts are steadfast, trusting in the Lord. Amen. So let us pray. Our most gracious Father in heaven, our Lord Jesus Christ, the loving God, God the Holy Spirit, our great help, our mentor, our comforter. We praise you, Lord, and we glorify your name, O God. We thank you, Lord, for giving us the Spirit words to us, O God. Father, give us the grace, Lord, and mercy. Help us, Lord, to surrender our lives to you, O God, because you are a righteous God. Father, forgive us, Lord, for all of our sins. Forgive us, Lord, sa lahat po ng aming nagawang kasalanan, Panginoon. And help us, Lord, to remember your goodness, your faithfulness, O God. Help us, O Lord, to be thankful, Panginoon, sa lahat ng aming mga tinatanggap po sa iyo, Panginoon. Small and big things, O God, naging mapagpasalamat po kami, Panginoon. Father, we surrender to you our lives, Lord. Cleanse our hearts, O God, our mind, our thoughts, Panginoon. And thank you, God, for you are a compassionate God. So, Lord, I pray, O God, let your presence be with us. Let your glory be with us, O God. Let your word, Panginoon, and the good news, Lord, we want good news, O God. Help us, Lord, to understand your word. Let there be supernatural wisdom. All of understanding be upon us, O God. And anoint our heads with oil. Let our cup overflows, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi ito for giving us another night, Panginoon, to worship you, to praise you, O God, in spirit and in truth. O God, the Holy Spirit, let our places, O God, yung bawat lugar namin, Panginoon, maging holy ground, O Panginoon, because you are a holy, holy God, Lord. Maging tahimik kami, Panginoon, sa iyong presence, Lord, and allow your servant, Pastor Edwin, O God, to speak your word with humility, with love, and with compassion, O God. Ang kabuuan ng aming pagsamba, Panginoon, ay aming inaalay po sa iyo. Maghari ka po sa puso ng bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Pag-ibig mo ay mananatili magpakailanman. This is my prayer and declaration, O God. In Jesus' name I pray. Amen. Amen, amen, amen. So, a blessed, joyful, and victorious evening po sa bawat sa po sa atin. And join us again in our online worship service, Global Harvest Goshen Ministry. Welcome po sa bawat sa atin. So let us worship the Lord and honor the Lord with this song po. How great is our God from Chris Tomlin. Bigay po natin sa kanya ang pinakamabuti, pinakamainam na pagpupuri at pagsamba sa kanya. Amen? Hallelujah. Let's just relax in the presence of the Lord and let us give our hearts to God, for He is worthy to
be praised. Amen. Hallelujah. The splendor of the King, glory and majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! In all the sea, how great is our God! Oh yes, God, hallelujah! Age to age He stands, and time is in His hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three and one. Oh, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all we see, how great is our God! Oh, how great is our God! Come on, sing! How great is our God? Oh, sing with me, how great
our song. This is the song of our soul, O God. Bring glory and honor because you are so, so great. Hallelujah, hallelujah. Hello, everyone. Blessed and joyful and victorious worship service po sa bawat sa atin. Po, welcome sa Global Harvest Goshen Ministry online worship service. Okay, so we are so excited tonight para po yung lahat po ay magdudwell sa message po ng ating Panginoon for tonight. So yung ating pong message title ay muli po, this is the word of the Lord and reveal the Lord para po sa gabi pong ito ating pag-uusapan. So the title of the message of the Lord for tonight is From Burden to Blessing. Yan, no? From burden to blessing. So let me just read to you our anchor text, right? Na matatagpuan po natin dyan po sa Exodus chapter 16 verses 2 to 4, no? Sa New International Version. Okay, join me as we read this text, no po. In the desert, the whole community grumbled against Moses and Aaron. The Israelites said to them, "If only we had died by the Lord's hand in Egypt. There we sat around pots of meat and eat all the food we wanted. But you have brought us out into this desert to starve this entire assembly to death." Then the Lord said to Moses, "I will rain down bread from heaven for you. The people are to go out each day and gather enough for that day. In this way I will test them and see whether they will follow my instruction." So this is the word of the Lord for the people of the Lord. So let me give you just introduction, no po, yung ating pong message for today. Based sa ating pong text, Exodus 16 to 4, about from burden to blessing. So alam niyo mga kapatid, no, mga kaibigan, mga kababayan, lahat tayo po ay may mga burden sa buhay. Amen? Sino po ang aamin may burden po sa buhay? Okay? So may mga panahong alam niyo po 'yon, burdens natin, kulang ang pera, hindi sapat ang trabaho, may sakit sa pamilya,
o may bigat na hindi natin alam paano kakayanin. So, yan po yung ilang mga burdens. Tulad po ng mga Israelita o Israelites sa ating pong text, no po, sa background po ng ating text, sa disyerto po yan, ano po? Sila po ay nasa panahon ng wilderness o diaspora, sabi nga nila, no? Mula po sa kanilang pagkakaalipin from Egypt, sila po ay naglakbay papunta po sa disyerto. Alright, so ang context po nito, sila po ay tulad ng mga Israelita sa disyerto, ano, minsan nasasabi natin, po, Lord, paano na? Alright? Wala na kaming makain, wala na kaming paraan, saan kami kukuha ng pera para pantustos dito, doon, at etc. etc. Pero alam niyo po, dito po sa kwento ng Exodus 16, ano po, makikita po natin po, ano po, na ang Diyos ay hindi po natatakot, alright, sa ating pangailangan, okay? Sa halip, no? Sa halip po, doon niya pinapakita na siya po ang Diyos na tapat at sapat na nagpo-provide. Amen? So, let me give you just a little background, no, ng ating kwento. Now, this is the problem. Pag-usapan po natin yung problema, tatlong problema na kinakaharap ng mga Egyptians during their travel in the wilderness, no, from Exodus 16 verses 2 to 4. Ano yung unang problema nila? That is burden ng pangailangan. Right, no? Sino po rito may burden ng pangailangan? Hello? Aminin. Burden ng pangailangan, no? Nasa wilderness ang Israelites o ang Israel, walang pagkain, walang resources, no? So can you imagine that, no? Kung ikaw ay nasa isang disyerto, tapos naglalakbay ka, mainit, tapos wala kang makain. So burden ng pangailangan, no? Walang resources. So that's this first burden o problem nila, no? Na burden of pangailangan. Then the second problem dito po ay reklamo po ng bayan. Aminin, sino po rito reklamador? Reklamador, maraming mga reklamo sa buhay. So ito po ang bayang Israel, reklamo ng reklamo. Imbes na magtiwala o manalangin, nag-grumble sila, nagreklamo sila laban kina Moses at Aaron. Sabi nila, no, kay Aaron at Moses, mas mabuti pa, ito yung reklamo nila, no, mas mabuti pa sa Egypt, alright? Doon, sabi niya, busog kami dito. Sabi niya, mamamatay kami sa gutom. Imagine niyo, nagdeklara na sila na sa kanilang pagrereklamo, mamamatay sila sa gutom. Ayan, no? Nakalimutan nila, no po, ang bayang Israel, ang mga himala ng Diyos at mas pinili pang maalala ang comfort doon sa slavery. Remember, no, bago sila po naglakbay, no, sa disyerto, sila po ay bondage, sila po ay alipin, ano po, ang bayan ng Israel, the chosen few, ang bayan ng Diyos ay totally slave, no, bondage sila sa Egypt. Okay, so yun po yung gusto nila, kahit bondage sila, kahit slave sila, alipin sila doon sa Egypt, mas gusto nila na may comfort doon sa dati nilang kalalagayan. And then, pangatlong problema nitong mga Israel po na ito, maling focus. Yan, no? Maling focus, no? Sa tao sila tumitingin, no? Sa sitwasyon sila tumitingin, sa circumstances o sa mga panahon at pagtingin nila sila tumitingin, no? Sa tao sila tumitingin, kanino? Kay Moses at Aaron. Eventually, siyempre, dahil si Moses at Aaron kanilang leaders, seemingly parang ang pagtingin lang nila ay doon naka-focus sa tao, no? Hindi po sa Diyos. No? Nakatingin sila saan? Sa problema, hindi sa provider. Okay? Doon sila nakatingin. Alright? So, ang problema po ng Israel, mga kapatid, mga kababayan, no po, ay hindi lang physical hunger, okay? Kundi spiritual blindness. Mga spiritual blindness, no? Matindi po ito, no? Nakalimutan po nila ang katapatan po ng Diyos at kasapatan po ng Diyos at mas pinili nilang magreklamo, okay, kaysa magtiwala, no? So, pagkatapos po ng Red Sea miracle, no? Red Sea miracle, nasa wilderness na ang Israel.
walang pagkain, walang market, walang Shopee, walang Lazada, walang Panda na pwede sila po ay mag-request ng any food, no? Walang resources. Anything, nothing at all, no? Ang reaction po nila, ano pong reaction nila? Reklamo. Sabi mo nga, reklamo. Sabi mo sa tabi mo, reklamo. Ha? Mas mabuti pa, sabi nila. Kaya sabi nila, mas mabuti pa sa Egypt. Ha? Busog kami dito, mamamatay kami sa gutom. Imagine ninyo, no? Kaya yung the power of word, I rebuke that, no? Minsan nagsasalita tayo ng mga bagay na hindi natin pinag-iisipan because of, reklamo out of nothing. So sometimes hindi natin nakikita na yung mga words natin hindi natin binabantayan, no? Yan po yung salita nila, no? Mamamatay kami sa gutom, ang sabi ng mga Israel. Pero ano po sagot ng Diyos? Ayan, ano po sagot ng mabait, mabiyaya at mapagmahal na Diyos? Sabi niya sa Exodus 16:4, I will rain down from bread from heaven for you, no? I will rain down bread from heaven for you. Can you imagine that? The God of heaven and earth, who is so gracious, no? Napakabait, no? Yung kanyang biyaya sa kabila na narinig niya yung pagrereklamo ng yung kanyang bayang Israel. And there you go. This God, the nature of God is so gracious, no po? Sabi niya, I will rain down. Can you imagine that? Na-imagine mo ba na pauulanin ng Diyos ng tinapay mula saan? Sa langit. For you. For you, sabi ng Diyos. Mula burden ng gutom, kaya po ito, mula burden ng gutom ng mga Israelites, naging blessing ng food para sa nila. Now, let me give you just simple 3 points about from burden to blessing. Number 1, the burden of need. Apo? So this is number 1, the burden of need. So ano po sabi po sa verse 2 ng Exodus chapter 16, basahin po natin. In the desert, sabi niya, the whole community grumbled against Moses and Aaron. But you have brought us out into this desert to starve this entire assembly to death. No? So alam niyo po, natural po na makaramdam ng bigat kapag may kulang. Tama po? It's normal. Tama po? Natural po. Sa isang tao, katulad mo at ikaw, maging Israel, na makaramdam ng bigat kapag may kulang. No po? Pero ano niyo po, minsan ang burden po ay ginagamit ng Diyos, no, para ipakita po ang laman ng ating puso. Ayan, nare-reveal, no? Nabubuking ang ating mga puso in the middle ng ating mga pagrereklamo. Nakikita ng Diyos, no? Ang puso natin, nare-reveal niya ang burden ng puso natin kapag tayo po ay nasa panahon ng pagrereklamo. Now, ang reklamo po ng Israel ay hindi lang po tungkol sa pagkain. Alright? Ito po ay kakulangan ng tiwala. Ang bigat no? So, hindi lang problema nila yung pagkain, pero ang pinakamabigat na problema po nila during that time ay yung kakulangan ng tiwala o pananampalataya sa Diyos na nagpakita na sa kanila ng mga bagay na nagmahal, nagbigay ng miracles, signs and wonders dito po sa bayang Israel. So, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, hindi biro po ang pangailangan, no? I can feel you. No? So, sabi mo, Pastor, di mo kilala. Yes, maaari, no? Baka sabi mo, Pastor, napaka-judgmental mo naman, no? Hindi mo alam kung ano ang bigat, sitwasyon namin. Yes, okay. Wala po akong sinasabi po na wala tayong pangailangan, no? So, hindi biro po ang pangailangan. I know that, no po? I know that. I can feel you, no? Maging ang family. Kami po, in our situation, mayroong pangailangan, no? Pero ang Israel ay nasa disyerto. Walang palengke, o nakita mo? Walang taniman, walang pagkain. Sino ba naman ang hindi magrereklamo?
At sino po ang hindi mangangailangan in that situation sa kanilang buhay ng bayang Israel, no? Ang gutom po ay tunay na burden. Tama po? Kapag may kulang, natural lang po na makaramdam ng takot at pangamba, fear and doubt, no, sa ating buhay. Alam niyo po, mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan, ganito rin po tayo sa buhay, no po? May times na kulang ang resources, no po? At hindi mo alam saan kukunin pambayad ng mga resources o pangailangan ng buhay natin. O kaya may sakit sa pamilya, no po, at kulang ang resources para sa gamot, etc. O pangailangan po natin. O kaya burden ng future, no? Bigat ng pangkasalukuyan. No, hindi nga lang yung pangkasalukuyan, maging yung hinaharap, yung future, no? Nagrereklamo ka na. Wala ka pa doon sa future. Nagkakaroon ka na ng burden, no? Lord, ano na ang mangyayari sa aking bukas? You see? No, iniisip na natin kung ano ang maaring burden natin sa kinabukasan. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, ang need po ay mabigat, no? Dalhin, no po. Kasi hindi po natin ito kayang solusyonan mag-isa on our own. Tama po? Right? Mabigat po talaga yan kung ito'y tinitingnan natin sa ating pansariling mga pananaw at kakayahan at karunungan. Sinasabi natin, ano nang solusyon ko kaya dito? You see, that's human effort. No? It's natural sa atin, no po, na sometimes nag-iisip tayo on our own thinking, yung paraan natin, yung solution natin, how we can give solution doon sa mga, na-rebuke po ako dito may pangangailangan po ang family. Gusto ko pong mag-confess sa inyo. May pangangailangan pong family, especially medicine for my moms, and my mother, especially kay Mami Valerie. Siyempre, mother ko yan, no? So, isip dito, alam mo si Mami, kapag yan ay may pangailangan na, hindi na makatulog yan, hindi makakain, no? So, it's natural. No? Matindi po yung gamutan po niya, no? Yung mga pangailangan niya. And, nag-iisip na siya, kung paano yung paraan. Ako rin, sabi ko, Lord, siguro ganitong, siguro ganitong gagawin ko, no? Para makatulong, no? Yun, siyempre, parents natin yan, mahal natin sa buhay. Pag tayo ang mahal sa buhay natin, di ba, affected po tayo, no? As much possible, gagawa tayo ng sarili nating paraan. Yun po, no? Pero I was rebuked by the word of the Lord. Dinala po niya po ako sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, no? That's one of my favorite lifetime verse, no? Ano ba yung Proverbs 3 verses 5 to 6? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, and acknowledge Him. In all His ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Isang araw pa lang yun, there you go. God provides. Ang Diyos ay kumilos. Buti na lang, yung kaisipan ko, yung aking paraan, hindi ko po pinurso. Hindi ko na, basta sabi ko, Lord, bahala po kayo. You will provide. Kayo ang Diyos na may track record. You know that? Nalala ko yung Holy Spirit night natin, di ba? Kay Pastor Chris. Wow, I like it. Sabi niya, every time na, you are in the midst of burdens, reklamo, or anything na pangailangan ka, just remember the track record of God. No? Yung pattern na Lord. Yung may track record o pattern kung papaano ang Diyos ay nag-provide, no? Kung ang Diyos ay umalalay, tumulong, gumabay, pumatnubay in the past. Wow. Kaya po sabi ko, yes, Lord, we will remember always your track record for who you are and what you are, our provider, our Jehovah Jireh, our Jehovah Shalom, and our Jehovah Nissi, and our Jehovah Rapha. So that's it, no? So sometimes you have to fill your hearts and minds,
kung sino po ang Diyos. Alalahanin ho natin yung kanyang track record. Kasi pag sinabi na itong track record, alalahanin mo yung mga bagay na ginawa ng Diyos na mabuti in the midst ng mga pagrereklamo at burdens po natin. So, remember the track records of God. Remember the patterns ng Panginoon in the past para po sa iyo. Alright? So, kaya ko lang po nabanggit po yan. Ang need po ay mabigat dalhin. Ulitin ko po, ano po? Kasi hindi natin ito kayang solusyon ng mag-isa on our own. At minsan, ano po, gaya po ng Israel, ang immediate reaction po natin ay, magreklamo, mag-alala, sisihin ang iba, o sisihin sarili, mag-doubt, no? That's the initial reaction. Pero tandaan po natin, minsan, hinahayaan po ng Diyos ang burden of need. Alam niyo po ba yun? Inaalaw po ng Diyos yung tinatawag nating burden of need para po saan, Pastor? Para makita natin na hindi sapat ang ating lakas, kakayahan, talino, siya lang po ang dapat. Well, isipin po ninyo ito, po? Let me give you just an illustration. Isipin mo ito, para kang estudyante, na may baon na 150 sa isang araw. Mariel, ikaw ba, magkano baon mo, anak? So, 150 itong estudyante isang araw, sakto lang yon para sa pamasahe at pagkain. Pero isang araw, biglang tumaas ang pamasahe at hindi na kasya ang 150. No? Nasa jeep ka, kinakabahan, kasi alam mong kulang ang pera mo. Ang feeling mo, burden. No? So, alam nyo, ganyan din po ang nararamdaman po ng bayang Israel. No? Wala silang makain, wala silang mahawakan, at hindi na alam kung paano sila mabubuhay sa disyerto. The burden of need makes you anxious, restless and desperate sometimes because of that burden of need. Pero sa point po na iyon, kapag wala ka ng mahawakan, iyon ang eksaktong panahon, kapatid, kaibigan, kababayan, na gustong ipakita po ng Diyos na siya po ang may hawak sa atin. Amen? Ano po application po nito sa point 1? The burden of need. This is the application. Basahin nga natin, sabay-sabay tayo. Kapag may need ka, huwag agad magreklamo, ibigay mo sa Diyos. Ang burden ay invitation para maranasan ang kanyang pagkilos. Amen? Sometimes, church, brothers and sisters in Christ, sometimes God allows us to feel the burden of need so that we may discover the blessing of His provision. Amen? Mga kapatid, hindi lahat ng pangailangan po ay masama. Oo, mahirap, masakit, nakakapagod. Pero minsan, ginagamit po ng Diyos ang kakulangan para ipakita po sa atin ang kanyang kapangyarihan. Amen? Hallelujah. Kung hindi nagutom po ang Israel, sa wilderness o sa disyerto, hindi nila mararanasan ang food o manna from heaven. Kung hindi sila nauhaw, hindi lalabas ang tubig mula sa bato. Kung hindi sila nalagay sa Dead Sea or sa Red Sea, hindi nila makikita ang dagat po na nahati. Alam niyo po, ganun din po sa atin. Kung hindi ka nagka-problema sa finances, sa health, relationship, even sa ministry, hindi mo maranasan kung paano mag-provide ang Diyos sa eksaktong oras. Amen? Kung hindi ka dumaan, maari sa sakit, o sa mga broken, mga relationship, hindi mo mararanasan po ang healing at comfort po na galing po sa Diyos. Kung hindi ka nawalan, hindi mo makikita na siya po ang tunay na source ng lahat ng bagay. Kaya po ang burden of need ay parang spotlight, spotlight na nagtuturo sa atin, hindi sapat ang sarili kong lakas, pero sapat at tapat ang Diyos natin. Amen? So point number 2, the burden of blessing from burden to blessing is this, the blessing of daily provision. Wow, Ano po sabi sa text natin? Then the Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven
for you the people are to go out each day and gather enough for that day. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, nang nagreklamo po ang Israel sa disyerto o sa wilderness, hindi po sila pinabayaan ng Diyos. Ang sagot niya, I will what? I will rain down, rain down, rain down bread from heaven for you. Amen? Alam niyo, naalala ko every day. Ang prayer ko, alam mo ang prayer ko po every day, no? Every day po talaga. This is my prayer every day. The treasures of heaven and the treasures of this earth combined together is mine. Oh, saan ka pa, no? Treasure of heaven, treasure of earth. Why you limit God? Bakit na po ito lililimit na, pastor, grabe ka naman. Yes. Bakit mo lilimitahin ang Diyos? Kapatid, kung siya po ang pinaka-may-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito. Now, huwag niyo po ako ma-misinterpret, no? I want that prayer every day, okay? Because I believe yung pong Great Commission, Great Commandment, Lord, to build a great church, the Global Harvest Goshen Ministry, ano po, it is my dream through the financial breakthrough, all right, from the treasures of heaven, treasures of earth. Alam niyo po, hinihingi sa Lord, not only millions, but billions and trillions. Yes. Aba, ihilingin ka lang sa Diyos. Pastor, napakalaki naman. Oh, ipa-finance yun for the Global Harvest Ministry in 12 cities, 12 nations, and 12 tribes. That's my vision. No? That's my heart. No? So, I ask the Lord, every day, kasi sabi niya, I will rain down. Oh, pag ang Diyos nagkaloob, hindi lang patak. Alam niyo yan? Rain. Pour out yung so much blessing na nangyayari po sa heaven, no? So, mga kapatid, may nagreklamo, nang magreklamo ang Israel sa disyerto, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Amen? Ang sagot niya, I will rain down bread from heaven for you. Araw-araw, kapatid, sabi mo, araw-araw, bumabaha ng pangailangan ng Diyos. Hindi sobra, hindi kulang, sapat lang po para sa bawat araw. Ito ang blessing, kapatid, of daily provision. Ano yung blessing of daily provision? Sapat para sa araw na iyon. Hindi ibinigay ng Diyos, ang 1 year supply, gusto niyang matutunan nila na araw-araw, magtiwala po sa Diyos. Remember that, no? Fresh every morning, hindi pwedeng itago ang mana, no? That time, ang mana ay isang araw lang. For tomorrow, maliban sa Sabat, ibig sabihin, kailangan nilang bumangon bawat araw at umasa ulit saan? Sa Diyos. Kaya every day. No? Kasi kung susupply niya yan 1 year, baka sabihin nila, wow, tindi naman itong mga Israel na ito, 1 year. So, maybe may tendency, ang bayang Israel, kasi 1 year na yung supply o 1 week na, hindi na magtitiwala sa Diyos yan. No? Kasi meron na sila. That's why fresh every morning. So, number 3, reminder of dependence. No? Ang mana po of bread from heaven ay hindi galing po sa kanila. Remember that. Kundi galing lang po sa Diyos. No? Alam nyo, ganito rin po tayo, mga kapatid, mga kababayan. Po. Hindi palagi binibigay ng Diyos ang lifetime supply ng ating pangailangan. Pero palagi niyang ibinibigay ang sapat for today. Hindi niya gustong umasa tayo sa savings, sa connections o sariling galing natin, no? Galing natin. Gusto niyang umasa tayo sa kanya araw-araw. Amen? So let me give you a little illustration about the blessing of daily provision, no? Isipin mo na lang yung Wi-Fi load mo, mobile data, no? Tayo po na gumagamit po ng Wi-Fi load o mobile data. Kahit gusto mong bumili ng 1 year subscription, minsan sakto lang ang kaya mo, tama? Pang 1 day, pang 3 days, o maybe pang 1 week. No? Kaya araw-araw, or kada linggo, kailangan mo mag-load ulit. Or maybe, no, prepaid yon. Dapat nga, Mariel, prepaid. Pag prepaid ka, unli. At least, no, kung yun ang gusto mo. Nakakainis minsan, pero dahil doon natututo kang mag-budget,
at magtiwala na may darating ulit na pang-load, no? Alam niyo po, ganun din po ang bread from heaven ng Israel na bigay ng Diyos. Hindi binigay ng Diyos ang 1-year supply ng tinapay mula langit. Instead, every morning, bumabaha. Sapat for the day para matutunan nilang, Lord, bukas ulit, ikaw pa rin ang aasahan ko. That's it, no? Ang provision po ng Diyos ay parang daily load ng grace. Wow, ganda yun. Daily load. Kung meron tayong load, no? Sa cellphone, meron din po ang Diyos daily load of grace and mercy. Amen? Hindi niya ibinibigay lahat in advance kasi gusto po niya tayong kumapit sa Kanya araw-araw. Ano po application po natin? Dito po, the blessing of daily provision. This is the application. Okay? Basahin po natin. Learn to say, Lord, thank you for today's provision. Tomorrow, siya rin ang bahala. Alam niyo mga kapatid, mga kababayan, napapansin niyo ba? Hindi laging ibinibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan natin in advance. Minsan gusto natin ng instant. Lord, ngayon na, now na. No? Isang bagsakan ng lahat ng answers, lahat ng blessing, lahat ng provision, pero hindi ganun po ang paraan ng Diyos. Well, alam na Diyos ang puso natin. Maybe, no, may times na talagang dahil ang Diyos very gracious siya para sa iyo, ibibigay niya yung mga bagay na minsan hindi mo inaasahan. It depends, no, sa condition ng heart mo at pagtitiwala mo at faith mo sa Panginoon. Amen? So sa Israel, hindi dumating po ang isang taon na supply ng mana o bread from heaven. Araw-araw silang gumising para magtipid, mangolekta, magtiwala, at manampalataya ulit. Bakit po? Kasi gusto po ng Diyos, kapatid, na maalala nila na siya lang ang source at siya lang ang sapat at tapat para po sa kanila. Alam niyo po mga kapatid, ganito rin tayo. Amen? Ganito rin po tayo. Minsan, alam niyo po, minsan delayed ang sagot sa prayer. No? Pero sakto pa rin ang timing po ng Diyos. Amen? Minsan, alam niyo po, last minute darating ang pambayad. No? Pero never late ang Diyos. Minsan naman, hindi sobra ang blessings. Pero never kulang ang Diyos. Amen? Hindi po niya palaging ibinibigay ang provision ng sabay-sabay, pero palaging sakto. Sabi mo nga, sakto. Ang Diyos sa oras, palaging sapat at tapat, at palaging nagpapakita na siya ang ating great provider, Jehovah Jireh, no, sa buhay po natin. So, point number 3 and last, no, from burden to blessing is this. The God who never fails. Wow. No? Di ba may kantang ganun there, no? God never fails. He will never fail. Siyempre, kinanta natin, no? So, next time, no? Maria, ikaw kumanta kaya nun there. The God who never fails. I like this. No? Sabi mo nga, with all your heart, God who never fails. No? Verse 4. Sabi, then the Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven for you. So alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, nung nagreklamo po ang Israel, hindi sila pinabayaan ng Diyos. At ang sabi lang niya, I will rain down bread from heaven for you. Hindi po ininda ng Panginoon ang reklamo nila. At ginawa nga niya araw-araw, bumababa ang mana. Walang araw na pumalpak po ang Diyos. Woo! Hallelujah! Walang araw na pumalpak ang Diyos sa kabila ng kabi-kabila ang reklamo ng bayang Israel. But here, the heart of God, walang araw na pumalpak ang Diyos sa kanyang biyaya at grasya sa kanila. Alam niyo po, ito po ang nagpapaalala po sa atin. Tapat at sapat ang Diyos sa kanyang salita. Amen? Tapat at sapat ang salita ng Diyos sa kanyang salita. Kung nangako siya, kapatid, kung nangako po ang Diyos, gagawin niya. That's why I like the word glorious destiny. Minsan i-preach ko nga yun. Glorious destiny.
I like that word. What's His glorious destiny, Pastor? That's the word of the Lord. That's the great promises of the Lord. Yung glorious destiny, ibig sabihin yung kalwalatian ng kanyang mga pangako ay nandoon na. Binigay niya past, present, future. Woo! All you need to do, kapatid, is to trust His heart. Ano po? Cling on His promises. Ano po? You have to claim it in your heart, yung kanyang glorious destiny, yung kanyang mga pangako sa iyong buhay. Tapat po at sapat ang Diyos sa kanyang salita, kapatid. Kung nangako po siya, ulitin ko po, gagawin niya. No? Hindi po siya nauubusan. Amen? Unlimited. Okay? Ang resources po ng Diyos. Kung nakapagbibigay siya noon ng tinapay, ano po, milyon-milyon sa disyerto, kaya niyang tugunan ang pangailangan mo ngayon. Amen? Hindi po siya late. Ano po? Minsan akala natin delayed, pero sakto lagi ang timing po ng Diyos sa atin. Sa buhay po natin, alam niyo po yan, sa buhay po natin, maaring magkulang po ang tao. Ano po? Maaring bumigo ang sitwasyon, pero po ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, kapatid, ay hindi kailanman pumapalya o pumapalpak ang Diyos. Ang sabi niya, dineclare niya, this is the glorious destiny. Na sinabi niya, I will rain down bread from heaven. At ginawa po niya yon, no? Hindi po siya nauubusan. No? Kung pinakain po niya ang milyon-milyon sa disyerto, kapatid, based on our text, no? Kaya na yung tugunan ang pangailangan mo ngayon. Ang Diyos natin po ay hindi lang nagbibigay ng kung ano, kundi ang sapat, siksik, liglig, at umaapaw sa panahon ng iyong pangailangan. Amen? Sino po gusto po rito? Siksik, liglig, umaapaw. Come on! Come on! Come on! That is the glorious destiny. No? Pangako ng Panginoon niya, Philippians 4:19. Ano sabi niya? God shall supply. You see? Hindi ginawa ng Diyos. God will give. Supply. Pag sinabi mong supply, bulto-bulto. Can you imagine that? Ang supply po, pag nag-order ka sa isang malakihang binibigay, no? Hindi lang po Grab, yung maliit, no? Ang supply po ng Panginoon ay 6-wheeler. Can you imagine that? Or ang supply ng Panginoon as big as yung pong ship. Woo! That's supply, no? Kung pinakain po niyang milyon-milyon po sa disyerto, kaya niyang tugunan ang pangailangan mo ngayon. Ulitin ko po, ang Diyos natin po hindi nagbibigay na kung ano lang, kundi siksik, liglig, umaapaw. According to your faith. That's it, kapatid. The Lord will honor your heart. The Lord will honor your faith according po sa status ng puso po ninyo. If you want, no, maranasan po natin yung glorious destiny ng Panginoon, it's up to you. No? What's in your heart? Ano ba sinasabi ng puso mo? So, the God who never fails, no? Na-experience mo na ba yung laging late na jeep o bus o nag-grab tapos na late, no? Nakapila ka, di ba? O tagal-tagal mong hinihintay yung bus o jeep, no? Tapos pagdating puno na. Di ba? Nakakainis kasi hindi reliable. O minsan may taong nangako na tutulong pero hindi dumating sa oras. Napako ang pangako, sabi nga nila. Pero hindi po ganoon ang Diyos, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan. Kung ang jeep minsan late at ang tao minsan pumapalya, pumapalpak, ang Diyos hindi kailanman late, hindi kailanman pumapalya. Amen? Araw-araw po, kapatid, kaibigan, kababayan, dumarating ang mana sa Israel. Hindi kulang, hindi sobra, sapat. Kaya kapag pakiramdam mo, delayed ang sagot ng Diyos, alalahanin mo, hindi siya late. Sabi mo nga, ang Diyos hindi siya late, hindi siya absent, at hindi siya nagkukulang sa iyong buhay. Hallelujah. Amen. So ano po application po natin? Dito po sa ating pong third point, the God who never fails. Basahin natin. Huwag mong sukatin ang Diyos base sa iyong bulsa
o sitwasyon, sukatin mo siya base sa kanyang katapatan. Amen? People, kapatid, no po, people may fail. No? Resources may run out. But God never fails. Come on, let's shout it out in your heart. God never fails. Amen? So mga kapatid, totoo ito po sa ating buhay. No po? People may fail. Alright? Kahit gaano kabait o kalapit sa atin, no, may pagkakataon po na hindi nila natutupad ang pangako po nila. Hindi dahil lagi silang masama, kundi dahil limitado po sila. Amen? Resources may run out, no? Ang pera nauubos, ang trabaho nawawala, ang kalusugan humihina, at ang lakas ng katawan, kapatid, lumilipas, no? Wala talagang, permanenteng bagay dito po sa mundo. But God, kapatid, but God never fails. Amen? Siya lang ang hindi nagkukulang sa lahat ng bagay, no? Hindi nauubusan at hindi po pumapalya. Ang provision po niya, kapatid, kaibigan, kababayan, ay laging available, no, sa buhay po natin. Kaya kapag nakakaranas ka ng pagkukulang sa tao o sa resources, huwag mawala ng pag-asa. Amen? Ang mga bagay at tao po ay temporary. Alright? Pero po, ang Diyos po ay forever. Eternal. Siya lang po ang matibay na bato na hindi kailanman magigiba. Amen? So, as we conclude, no, nasa conclusion na po tayo, mga kapatid, mula burden hanggang blessing, isang kwento, ang pinapakita po ng Exodus 16, verses 2 to 4. Ano po yun? No? Ang burden of need ay paalala ng ating kahinaan. Ang blessing of daily provision ay patunay ng Diyos na kumikilos, at ang God who never fails ay katiyakan na may future hope po tayo. Kapatid, kaibigan, mga kababayan, alam niyo po, kung anuman ang burden mo ngayon, okay? Kung anuman ang burden mo ngayon, God knows it, no? Alam ng Diyos, hindi mo may tatago. It's okay, no? Okay lang. Magreklamo. Alright? It's natural. Okay? Pero, yung burden mo na yan, either finances, family, health, future, relationship, ministry, alright? Or even tayo po, nagbe-burden po ba kayo sa ating bansa? I hope. You have burden in your heart sa situation po ng ating bansa po ngayon, especially the issues of, the flood, Flood project. Okay? So, ang Diyos po, nagbibigay ng resources, ng pangailangan po natin, ay siya rin pong Diyos na mag-provide, no, all the days po ng buhay mo sa iyong family, life, and ministry. Your past, present, and future is already written. That is your glorious destiny na mula sa Diyos na sapat at tapat para po sa iyo. Now, let me end po the message of the Lord for tonight, yung declaration and decree. Yan. So, okay? So, sabay-sabay po tayo, no? With all your hearts and with your faith. Ayan, no? Sabihin po natin ito. Declare po natin ito sa ating mga buhay, sa ating pamilya. Okay? So, basahin po natin. Sabay-sabay po tayo. I declare that my burdens are turning into blessings because my God is faithful to provide. I will not be worried, for the Lord is my shepherd, and I shall not lack. Even in seasons of shortage, His provision will meet me right on time. What seems heavy today will become a testimony tomorrow, for the God who provides is my strength and supply. So about decree naman, no? Let's say this together, na decree, faith proclamation. Okay, sabay-sabay po tayo. I decree that every burden in my life shall be transformed into a blessing. I decree that lack will be replaced with abundance, sorrow with joy, and weakness with strength. I decree
that doors of provision are opening, favor is flowing, and blessings are overflowing in my life because the God who provides never fails. Amen? Amen. Sige po. Let us continue. Let us just come before the Lord as you are. Come before the Lord to the very throne of God. No po? Habang tayo po ay nasa panahon ng ating closing prayer, let us just relax in the presence of God at dalhin po natin po ang ating mga personal prayers, petition requests na po, before the very throne of our God. Let us pray, manalangin po tayo. Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, to you all the glory, honor, and praise for your word. Remind us tonight, O God, how great you are, our Jehovah Jireh, our provider. Salamat po, dahil ikaw po ang Diyos na hindi po nagkukulang. Tulungan mo kaming patuloy po na magtiwala po sa iyo araw-araw, every moment po ng aming buhay. Lalo na po sa panahon na tibaga mabigat at kulang ang aming pong mga resources. Katulad po ng manna or bread from heaven you gave to Israel. Thank you, Abba Father, Lord Jesus, Holy Spirit. We praise you for providing us with sufficient provisions each day. Bless each of us here and give us peace and assurance that you are our faithful God forever. Ama naming Diyos, salamat po sa paalala ngayong araw na ikaw ang aming provider. Salamat po na kahit may mga panahon po ng pangailangan, kabigatan at reklamo ng bawat sa amin, hindi mo kami pinababayaan. Patuloy po na minamahal, kinakalinga, pinapatawad. Salamat po sa bread from heaven, o mana ng iyong katapatan, sa tubig ng iyong biyaya, at sa pangakong hindi ka kailanman pumapalya sa aming mga buhay. Lord, teach us to trust in you every day, not in our own strength, not in our limited resources, but in your infinite power and goodness. So, Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, give us a heart that knows how to be grateful for every small or big blessing. Lord, kung may kapatid ngayon, mga kaibigan, kababayan po namin ngayon na dumadaan sa matinding pangailangan, ipakita mo po sa kanya ang iyong provision. Abba Father, in the name of Jesus, let the rain of food and resources from heaven be upon you. Amen. Hallelujah. Kung may nakakaramdam po ng kawalan ng pag-asa, punuin mo po ng katiyakan na ikaw ay sapat at tapat na Diyos sa lahat ng panahon at pagkakataon. Lord, I also pray about sa amin in the name of Jesus for healing. Kung meron pong kaming dinaramdam physically, spiritually, financially, na mga karamdaman in the name of Jesus, I command right now, healing be upon you. I pray, Lord, about sa amin, Panginoon, supernatural strength and health. I pray, O God, about sa amin, release, O Lord, orderliness, no? Yung kaayusan ng aming lupang katawan. Because you are the God of order, so Lord, so be it, Lord. Maging maayos ang sistema po ng aming katawan so that you will use us mightily for your glory and for your honor. So again, Lord, we thank you sa bawat panahon at pagkakataon na kayo ay Diyos at sapat at tapat sa iyong biyaya at habag sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa iyong walang sawang pagmamahal, biyaya, pagpapatawad, pagpapala at pagpapalaya po sa bawat sa amin. Ito pong aming dalangin, hinihiling sa makapangyarihan para sa Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. And now, brothers and sisters in Christ, go forth with the assurance that even though people may fail and the things of this world may run out, our God
Our God of heaven and earth never fails. May you experience His faithfulness, fullness, peace, and eternal provisions every day. So I bless you now, brothers and sisters in Christ, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen, and amen. So, thank you for letting me share the word of the Lord for tonight. Shalom, and God bless.